ang tingin sa atin ng lahat ng mga banyaga sa palagay ko talaga parang bansa ng mga Chimay ang Pilipinas. Philippines, wow, there are many Filipinos living here. Ganyan, sa Hong Kong, kulang na lang sabihin niya, ang daming mga nangangatulong dito, puro Pinoy lahat, di ba? Kamusta dyan sa Pilipinas, mga tol? Ito, meron lang akong gustong paabot sa inyo. Bukod sa namimiss ko na kayo dyan, ito, marami akong nababalitaan dito sa internet na mga kabulukan na naman tungkol dyan sa Pilipinas. Share ko lang din yung aking mga experience bilang isang simpleng mamamayang Pilipino na nagtutur sa mga bansa. Yan. Marami tayong mga nakakasalamuha mga tao, mga international people, no? Mga Amerikano, European, Asyano. Pero isa lang napapansin ko talaga pagka nalalaman nilang ako isang Pinoy. Kasi at first, hindi nila, nagugulat nga sila hindi sa pagmamayabang na ako isang Pilipino. Sinasabi nila na yung mga Pilipino, di ba may itim dapat yan? Ganyan sabi nila sa akin, ganun kadalasan. So, yun parang medyo nagiging tunog racist na yung iba pag naririnig ko. Yung iba naman baka talaga nagugulat lang. Pero ang issue nga dito mga tol, hindi yun Yung pagka nababanggit ko na yung Pilipino ko na talagang I'm from Philippines originally at ako isang citizen Pinoy, yung nagbabago yung kanilang pakikitungo sa akin. Kusang lumalabas sa mga hand gestures nila, sa body language, tsaka sa mga sinasabi nilang salita. Talagang nahuhuli ko mga tol na yung pagtingin nila sa mga Pilipino na katulad kong karat nila, talagang bagsak na bagsak, as in babang-baba talaga mga tol. Totoo to. Talagang kahit saang bansa ako magpunta, kahit sa Thailand, kahit sa Taiwan, kahit Hong Kong, kahit sa Malaysia, Singapore, Europe, talagang ito ang tingin pag sinabing Pilipino. Yun ang problema mga tol. Yung mga hindi pa ng ibang bansa dyan, yung mga hindi pa nakapag-apply ng passport, yung mga nagbabiyahe lang ng domestic, hindi nyo alam kasi, hindi pa kayo nakalabas ng bansa. Pero once na lumabas kayo ng bansa, makakatikim kayo nung sakit, nung kurot. Kahit hindi kayo sensitive, makukurutan kayo Kasi ang sakit, di ba, Pilipino ka tapos nilulockdown ka. Wala ka namang ginagawa. Responsableng mamamayan ka, sige. Pero bakit ka nadadamay, di ba? Tulad ko, bakit bumababa yung tingin sa akin? Nung hindi nila alam na ako isang Pilipino, ang taas-taas. Keso, ganyan, ang galing-galing mo sa ganitong larangan, ang galing-galing mo, ang ganda ng dating mo, ganyan, ang talino mo. Tapos nung nakita na yung passport ko, may mga ganung instances. Nung nalaman na Pilipino ko, ganyan, akala nila nagjo-joke pa nga ako akala nila niloloko pa sila Pero hindi, yun, talagang nagbabago yung pakitungo nila, no. There's something wrong sa sistema natin. Kasi hindi naman talaga kakalat na sobrang bad image ang Pilipinas sa buong mundo, internationally speaking, kung talagang walang mga pinagbabasehan yung mga tao. Siyempre, meron ding mga binabasa yung mga yan, may mga nire-research din yung mga yan. Hindi naman lahat ng tao ay makitid yung pangunawa na naniniwala lahat sa fake news. Hindi lahat. Yung mga Amerikano, yung mga edukado sa Europe, taga-Italy, Spain, France, hindi naman mangmang yung mga yun. Di ba? So, meron sila mga nababasa talaga mga news article online, mga news na talagang nakakahiya lang talaga bilang sa Pilipino, no? Kasi yung moral natin bilang mamamayan naapektuhan dahil sa mga nababasa nila iba sa mga tungkol sa gobyerno pa natin na mga nakawan, korupsyon, illegal na droga, tanimbala sa NAIA, yung mga kidnapang kaliwat kanan sa mga foreign people sa atin, mga Chinese, isa na. Tapos yung mga nababalitaan ko pa ngayon na mga kabulukan na para sa akin na hindi naman talaga dapat pagtuunan ng focus ng gobyerno natin. Kasi ang dami nating dapat simulan at dapat baguhin sa sistema. Pero nakafocus din nyo yung mga nawawalang mga sabungero. Tapos gusto nilang magpa-imbestiga, nag-hire pa sila ng mga science. 'Di ba? Okay ang imbestigahan pero bakit hindi kayo magsimula? Yung kailangan natin yung sinusulong ko nga ng mga nakaraang buwan pa, 'di ba? Yung full transparency program na
kung ano mang itawag dyan, palitan nila. Basta yung main point ko nga is yung talagang maalis yung korupsyon sana sa mga politiko sa gobyerno. Tulad ng Singapore. Kasi mamamatay talaga tayo lahat. Talagang mababang karote tayo, nulit-ulit ko kapag walang ganyang ginawang pagbabago. Yung mga politiko na yan, nagpipiesta sa mga pork barrel nila. Yung mga intelligence funds mula sa mga mayors, meron na yung mga hinahawakan na ganyan. Pataas ng pataas pa, senador. 'Di ba? Kahit nga na-issue pa yung vice president, 'di ba? Hindi lang siya dapat ang imbestigahan diyan Ayan, dapat talaga tanggalin na yung confidential funds na yan. Yan ang dapat na i-focus ng gobyerno natin para at least yung tingin naman sa mga Pilipino, mga tangat. 'Di ba? Kasi kawawa naman yung mga nagtatrabahong OFW. Ang tingin sa atin ng lahat ng mga banyaga sa palagay ko talaga parang bansa ng mga chimay ang Pilipinas. Bansa ng mga chimay talaga, yun ang una kong nakikita sa kanila pagka reaksyon nila. Uy, sabi nga sa akin ito kahapon lang isang araw. Philippines, wow, there are many Filipinos living here. Ganyan, sa Hong Kong. Kulang na lang sabihin niya, ang daming mga nangangatulong dito, puro Pinoy lahat, di ba? Hindi ganun talaga, hindi masamang hanap buhay yung pagiging DH, no? Pero kasi, marami pa tayong dapat na ibubugang mga talents globally bilang mga Pilipino. Ayusin lang talaga number 1, yung alisin ang korupsyon. Sunod-sunod na yan, domino effect na yan. Kasi magkakaroon na ng kagandahan sa edukasyon sa atin, sa sistema. Kasi yung pondo, iikot na, magsisirculate na yan ng magsisirculate. Pero pagka hindi ginawa yung full transparency program ng kung sino mga susunod na uupo sa gobyerno, pag hindi sineryoso ng mga tao tong gantong mga hinaing ng simpleng mamamayang tulad ko, wala. Magjo-joke time na lang talaga kayo sa mga kongreso, senado. Wala. Kapulpulan lang talaga ang iikot na balita sa daigdig tungkol sa Pilipinas. In your lifetime, lahat kayong mga nakikinig sa akin ngayon. Yan ang mangyayari kapag walang ginawa talagang pag di nag-reach out ang gobyerno na baguhin yung mga kailangan baguhin, 'di ba? So yan ang sinasabi ko sa inyo. Gusto ko lang talagang makatulong bilang isang mamamayan na may boses para makapag-ambag-ambag ng kahit nakatiting na ambag para sa mahal na bayan ko, no. Kahit na nandito ako sa ibang bansa, andyan pa rin ang pamilya ko. Andyan rin kayong mga nakikinig sa akin ngayon. Siyempre, dapat concerned tayo sa bayan natin. Hindi tayo traidor, hindi tayo taksil. Tayo ay dapat may nasyonalismo. We should be as one. Dahil kapag ginawa natin yan, walang makalagpas na suliranin sa bansa natin. Kapag tulong-tulong tayo, bayanihan spirit nga, di ba? Yan ang tatak ng isang Pilipino. Bakit hindi natin ibalik yun? Bakit kailangan na magbulag-bulagan tayo? Bakit kailangan na mahiya tayo? Bakit kailangan matakot? Isa lang ang buhay mo, kapatid. Gamitin mo yan. Power ng social media. Power ng impluensya. 'Di ba? Ang bibig mo. Ang utak mo. Para may ambag ka naman sa bayan kahit konti. For the future ng iyong mahal sa buhay, ng iyong mga anak at yung mga pinaplanong mga magiging anak. So, yan lang mga tol para sa ngayon. Yan lang aking munting mensahe. Yan. So, sana nasa mabuting kalagayan kayo ulit. Lagi ko sinasabi yan. Sana malayo kayo sa mga kapahamakan. Magdasal kayo lagi. Hindi tayo pababayaan ni Lord. Basta tayo ay nasa tama. Labanan man natin ng kung sinong kailangan labanan. Kahit saan parte ng mundo tayo, no? Kakampi natin si Lord kapag tayo nasa tama. Yan lang ang masasabi sa inyo mga tol. So maraming salamat ulit.